Exodo, inutusan sina Moises at Aaron. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya: Ako si Yahweh, sabihin mo sa Faraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Paano ko pakikingit ang Faraon, gayon hindi ako mahusay magsalita, sagot ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon at ang kapatid mo si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Faraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto. Ngunit pagmamatigasin ko ang Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. At ginawa ni ng Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron na makapag-usap sila sa Faraon. Ang tungkod ni Aaron, sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at iyo'y magiging ahas. Nagpunta nga sila sa Faraon tulad na sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito at naging ahas nga ang tungkod. Nang magkagayon, ipinatawag ng Faraon ang mga paham at mga salamangkero at ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Nihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din, ngunit ang mga ito'y nilulun ng tungkod ni Aaron. Gayon may nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng pinagpauna ni Yahweh. Naging dugo ang tubig. Sinabi ni Yahweh kay Moises, nagmamatigas ang Faraon, ayaw pa rin paalisin ang mga Israelita, kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin ang Faraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mong pinapunta ka ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, at pinasasabing payagan na niya ang mga Israelitang sumamba sa akin sa ilang. Sabihin mo ring dahil sa hindi niya pagsunod sa akin, kaya pinasasabi kong ako'y tiyak nakikilalanin niya sa pamamagitan nitong ipagagawa ko sa iyo. Pagkasabi mo, ihampas mo sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Dinugtong pa ni Yahweh. Pagkatapos, sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan. Ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda, bumaho ang ilog. Ano pat hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito? Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang liham na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron. Tulad na sinabi ni Yahweh, ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Faraon, kaya't umuwi na ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang makuna ng iniumin, sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Exodo, ang salot na palaka, 8 kabanata. Pagkaraan nun sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon, sabihin mong ito ang pinasasabi ko. Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto. Ang ilog ay pupunuin ko ng palaka. Papasukin nito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ang lahat ng Ehipsyo. Ganon din ang mga lutuan at taguan ng pagkain. Ikaw ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod.
gayon din sa mga kanal at mga lawa upang punuin ng palaka ang buong Ehipto. Gayon nga ang ginawa ni Aaron, umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan. At ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya." Sinabi ni Moises, "Karangalan ko pong malaman kung kailan ninyo ibig na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala ng mga palaka maliban sa nasa ilog." Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon, matutupad po ayon sa inyong sinabi para malaman ninyo na walang makapapantay kay Yahweh. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay nasa ilog. Lumakad na sina Moises at Aaron. At tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugod naman siya ni Yahweh, namatay na lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunto ng mga Ehipsyo ang mga palakang patay na umaalingasaw sa buong Ehipto, ngunit nagbuntikas uli ang Faraon nang siya'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad na sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig ng Moises at Aaron. Ang salot ng niknik. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit wala silang nagawa. At ang mga tao at hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, ito'y kapangyarihan na ng Diyos, ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Faraon. Hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang salot ng langaw. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umaga, hintayin mo ang Faraon, pagpunta niya sa ilog, at payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Ang buong Ehipto ay mapupuno nito. Ano pat, matatakluban pati ang sahig ng mga bahay. Ngunit ngayon, ililigtas ko ang lupain ng Gosen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ng isamang langaw para malaman ninyo ako si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupaing ito. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipakikita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan kaysa kanyang bayan. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh. Dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto. Ano pat nasalanta ang buong bansa. Kaya't ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos, huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto." Sumagot si Moises, "Hindi po maaari dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Walang pagsalang babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po ay maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang namin handugan si Yahweh tulad ng utos niya sa amin." Sinabi ng Faraon, "Papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong pakalalayo, at idalangin din ninyo ako." Sumagot si Moises, "Pag alis ko po rito, idadalangin ko kay Yahweh na alisin sa inyo ang mga langaw, gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag ninyo kaming dadayain, huwag ninyong hahadlangan sa paghahandog namin kay Yahweh." Umalis si Moises at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh at umalis na nga ang langaw. Walang natira isa man, ngunit nagpatikas pa rin ang Faraon, hindi pinayagang umalis ang mga Israelita. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, mga minanang turo, 15 kabanata. Minsan lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa parang inuutos." Sinagot sila ni Jesus, "Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay.
Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay hain ng Diyos. Hindi na niya kailangang igalang ang kanyang ama. Dahil sa inyong minanang turo, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, mga mapagpaimbabaw. Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tuturong utos ng may kapal. Ang nagpaparumi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos." Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, "Alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo." Sagot niya, "Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa at sila mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga." At sinabi niya, "Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng di muna naghugas ng kamay sa parang naaayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao."